mabiyaya at mapagpalang araw sa ating pong lahat dito po sa SCV Tribes at maging sa inyo po na nasa iba't ibang lugar at nanonood ng ating pong daily live streaming. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong butihing mentor na si Pastor Wilbert sa kanyang pong pagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapagsalita po. At ngayong araw na ito, katatapos lamang ng pagdiriwang ng sangka-Kristyanuhan patungkol sa buhay, sa kamatayan, at sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Maaring lahat po tayo ay nakaranas ng mawala ng mahal sa buhay. Bawat isa sa atin, may mga kaibigan, kamag-anak, at alam natin yung sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Gayunpaman, yung pong pagkamatay ng ating Panginoong Hesus ay meron pong isang napakalaking dahilan. Kaya yan po yung aking pong tatalakayin sa inyo. Why did Jesus have to die and save us? So yan po yung ating pong sentro ng pag-aaral sa araw na ito. Una muna nating talakayin the 7 great controversy sa buhay ng ating Panginoong Hesus na kung saan ay natala sa history at yumanig sa pananampalataya ng ibang mga tao. So the 7 great controversy in history. Ano-ano po itong mga bagay na ito? Unang-una is the birth of our Lord Jesus Christ. Yung pong kanyang kapanganakan. May mga ilan na lalong-lalo na doon po sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoon. Yung kaparaanan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga may mga hindi naniniwala at some of them, they hate the fact that He was born supernaturally. Mantakin mo nga naman, isang hari ay ipanganak sa isang simpleng lugar, isang simpleng pamilya. At ito po ang siyang naging dahilan kung bakit kahit ang mga Hudyo ay hindi sila naniniwala na ang Mesiyas ay dumating na. Pangalawa is the life of Jesus. Yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo. How He performed miracles. Kung paano siya nakapagpadilat ng bulag, nakapagpalakad ng pilay, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga inaalihan ng demonyo. At the same time, kung paano na ang ating Panginoong Hesus ay nag-perform ng miracle na kahit ang dagat o nag-aalim po yung hangin o bagyo ay kayang-kayang patigilin ng ating Panginoong Hesukristo. Not only that, the way He responded to pressure. Naging kontrobersiya ang buhay ng ating Panginoong Hesus because every time that there is a pressure in His life, alam po niya kung paano po ito i-handle. At alam po natin at nabasa natin yung kanyang mga sekreto na early in the morning, siya po ay nakikipag-ugnay na sa Diyos Ama. Kaya nga ho, every time na siya humaharap sa mga hamon, sa mga pang-araw-araw na sitwasyon sa buhay o araw-araw na nakikisalamuha sa mga tao, He knows how to handle and respond yung pong pressure na dumarating sa buhay ko niya. Naging controversy ang buhay ng ating Panginoong Hesus because the way He handled criticism, yan po ay nakapaloob din sa kanyang buhay. The way He handled criticism. May mga pagkakataon ang ating Panginoong Hesus ay inakusahan siyang king of lies. Inakusahan siyang si Beelzebub. Inakusahan at
kung ano-anong putik ang itinatapon sa kanya pong buhay. But makikita ho natin the way he handled criticism. Another thing is the way he forgive the unforgivable. The way he forgive the unforgivable. Paano ba siya magpatawad sa mga taong inaakala ng lipunan ay hindi kanais-nais na patawarin? Katulad nga po ng sinasabi dito sa aklat ng Isaiah, that halika kayo at tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano mang kapula ang iyong mga kasalanan, kayo aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, ay tatamasahin ninyo ang ani ng lupain. Isa pang bagay, kung gaano kahalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis ang ating mga kasalanan. Ganyan po magpatawad ang Panginoon. Hindi niya alintana gaano man karumi tayo, gaano man tayo makasalanan. So, kaya nga po ang buhay ho niya ay kontrobersiya. Another thing is the way he dealt with people who deserves no mercy. Paano siya makisalamuha sa mga tao na kung saan ay masasabi nating kinamumuhian ng nakakarami. Just like for example, si Zacchaeus. Alam nyo kasi, ng mga panahon na yun, ng mga tax collector, di kaila, that ang Israel ay under po ng Roman government at pinapayagan po na ang kanilang mga kababayan o mga Hudyo ang siyang mangolekta ng mga tax. At ang mga tax collector ng mga Hudyo, kaya ho sila kinamumuhian ng mga panahon na yon, sapagkat instead na bigyang favor nila yung kanilang mga kababayan, ay sila pa mismo yung nagdadagdag at nagpapatong. Kaya doble, triple po ang nakukuha nilang pera mula sa mga kababayan po nilang mga Hudyo. So, kaya sila po ay kinamumuhian. And yet, ito ang ating Panginoong Jesus, yung life ng ating Panginoon, makikita natin the way He handled people who deserves no mercy. Kaya naging kontrobersi ang buhay ng ating Panginoon because His life got people and still make them angry. Maraming hindi natutuwa noong ang Panginoong Jesus ay naririto. Especially those religious people. Pangatlo na kontroversi na makikita natin nung ang ating Panginoong Jesus ay naririto sa mundo is the message He carried or the message of our Lord Jesus Christ. What He preached does make any sense sa iba. Sapagkat every time that ang ating Panginoon ay nagbabahagi ng katotohanan, marami pong nagagalit. Di ba? Sa church nga o sa simbahan ho natin. Pag ikaw ay nag-preach ng truth, may ilan ay maaring na-offend. And sometimes, ang ating Panginoong Jesus, every time He preached the truth, some are offended. And some ay may tuturing ho na yung kanyang mensahe ay blasphemy sa Diyos Ama. He taught love and not war. Yan po ang daladala niyang mensahe. Instead of war, He taught kung paano po magmahal. Kaya sabi niya, love your enemies.
Another is, he didn't attack the Roman Empire. Noong ang ating Panginoong Jesus ay papasok ho sa Jerusalem sakay ng bisiro o Goya, akala ng marami siya na yung political leader na maglilid sa kanila to overthrow the Roman Empire during that time. Pero makita natin sa buhay ni Jesus na instead na siya po ay pumunta doon sa seat of government, sa templo ho siya pumunta at doon ho ay nilinis ho niya ang templo. At yung kanyang mga mensahe ay nagbigay ng sakit at offense doon sa mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan. His disciple used the sword and told them to put it off. His message is a message of kingdom. Pero ang kakaiba sa message of kingdom ng ating Panginoon, He wasn't to take over nation by means of force or physical na pag-atake. Kundi, ang mensahe niya is yung transformation sa kalooban ng isang tao, yung personal transformation. Yun yung message niya of the kingdom. How a man be transformed sa kanyang inner. So that if that person transform, yung pong circle of influence po niya ay maaapektuhan. So, kaya nga ho, naging controversy ang ating Panginoong Hesus because of the message He delivered. But, ganun pa man, alam natin na yung mensaheng yan na dala-dala ng ating Panginoong Hesus, especially the message of the kingdom, ay mag-prelude o maging daan para ang lahat ng kingdom na umiiral dito sa mundo ay tuluyang mapasa ilalim sa paghahari ng ating Panginoon. Sabi nga sa Pahayag 11:15, hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at mula sa langit ay may malakas na tinig na nagsasabi, ang paghahari ng sanlibutan ay ililipat na kay Kristo na ating Panginoon at maghahari siya magpakailanman. Sa English, the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord, and He will reign forever and ever. So the message He carried will change and swallow up all the kingdoms na naririto sa mundong ito. Fourth great controversy in history sa buhay ng ating Panginoong is yung the death of Jesus. Maraming mga tao, problema nila, hindi nila ma-reconcile na si Jesus ay hindi nabulok. No, kung bakit si Jesus ay kailangang mamatay. This was also a big problem to many. All men have to die, and many men crucified on that day na nakasabayan ni Jesus. And yet, how come na isa doon sa na-crucify na yon na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus ang siyang magiging Savior ng mundo? Yung pong death ng ating Panginoon, yung kanyang kamatayan, cause more problem than His life. Hindi nila talaga lubos ma-reconcile, especially those people na are religious people. Because after He died, the thing that He given to the earth is the message of the kingdom. The message of the kingdom.
fifth great controversy that shook history in the life of Jesus, in the burial of Jesus, yung pong kanyang burial. Some people still wonder where his grave is. Hinahanap nila, saan ba ito? They're not sure what happened to his grave. Hindi po sila sure kung ano nangyari sa kanya after po ng kanyang burial. Kaya nga, noong pong pinuntahan po ito, at malaman ng mga sundalo, I think sa Mark chapter 16, nung i-report po nila ito doon po sa mga authorities, sila po ay sinuhulan at sinasabing, ang sabihin ninyo, ninakaw ang katawan, nagpunta yung mga alagad habang sila'y natutulog. So, para palabasin ng Panginoong Jesus ay hindi po nag-resurrect. So, the burial of Jesus is a big controversy to many. As a matter of fact, there are all kinds of arguments, discussion, and debates about this man. They can find his body, not pretty sure where it is. The sixth controversy in history is the resurrection of our Lord Jesus. Maraming nagtatanong, did he rise from the dead? Totoo ba na ang ating Panginoong Jesus sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay? Did they steal his body and hide this man? Can a man rise up from the dead after 3 days of rotting? As anyone can see him. Mabuti na lamang po may mga witnesses na nagsasabi ng ating Panginoong Jesus, he was resurrected. And the last controversy in the history is the promise of Jesus. What is his promise? He promised of coming back. Pero may nagsasabi, some people say it is impossible. Kaya nga ang ilan, they say, let's eat, let's drink, and let be merry. Let's fun today because there is no coming back. Itong Christ na ito na tinutokay. It's a controversy about his promise of coming back. So these are the great controversy in the history. His birth, his life, his message, at ito nga po, yung kanyang mga ginawa. Ngayon, makikita ho natin, no, about the resurrection sa Matthew 28. Ito po yung mga naging witness. Matthew 28, pag-alis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal at nagbabantay sa libingan at sinalaysay sa mga punong pari. Ang buong pangyayari, nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at tiningakaw ang kanyang bangkay. So para palabasin ng ating Panginoong Jesus ay hindi po siya nag-resurrect. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya't magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang ipinagsasabi sa mga Hudyo. Kaya hindi ko katakataka na hanggang ngayon, ang mga Hudyo ay hindi naniniwala ng ating Panginoong Jesus ay dumating, namatay, at nag-resurrect na.
Hanggang ngayon, inaantay pa nila ang Mesiyas. Sa Gawa chapter 1, verse 6 to 8, nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. At pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natatakpan siya ng mga ulap. Sila ay nakatitig sa langit habang siya ay iniakyat sa langit. Walang ano-ano'y may dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila at sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus umakyat sa langit ay magbabalik na gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. So, yan po yung controversy sa buhay ng ating Panginoong Jesus. The promise of coming back. Ngayon po, nalaman natin yung controversy. Bakit nga ba ang Panginoong Hesus ay kailangan pang mamatay? Hindi na lang nagpadala ng anghel para tayo ay iligtas. First of all, atin mo nang tignan yung tinatawag na the curse of death. The curse of death is the ultimate result of disobedience. Is the rebellion of man against God that caused death. And God called it sin. So, yung sumpa po ng kamatayan, bakit kailangang mamatay si Jesus at kailangan ding mamatay ang tao? Because, ito nga po, ang ultimate na resulta o bunga ng pagsuway dahil sa rebelyon ng tao sa Diyos. Kaya nga ho, mayroon tinatawag na kamatayan. At ang kamatayan ay dulot ng kasalanan. So, sin. Kung mapapansin nyo po, yung sin na ginamit is singular. Why singular word? Because He died for our sin, hindi sins. Bakit He died for our sin? Hindi sins. Actually, namatay lamang ang Panginoong Hesus sa isang kasalanan. And what is that sin? That sin is called rebellion. Rebellion, pagre-rebelde sa Diyos. Sa Hebrew word, He only died for one sin, and that sin is sin of rebellion. Rebellion against the known will of God. Pagre-rebelde. Sa Greek New Testament language, ang sin ay kahalintulad din po ito ng salitang to miss the mark. Halimbawa, mayroon kang tinatarget na palihis. Hindi tumama doon sa tamang target. Ang tawag po dyan is missing the mark. Kaya pala, ang isang tao na lumalakad sa kasalanan, nagre-rebelde sa Diyos, ay maituturing na lumilihis doon sa tamang dapat niyang lakaran. So, ang tawag po dyan is sin. This is what man did. So, yung sin na yan, God pronounces the wages or the curse of death upon men. Ngayon, tignan natin mga kapatid, saan nga ba nagmula ang kasalanan? Saan siya nagsimula? Right? Sa Genesis
chapter 2, verse 16 to 17, it says, sinabi niya sa mga tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Sa English, sabi po, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day, lagyan ho natin yun sa langguhit, in the day that you eat of it, you shall surely die. So, dito sa talatang ito, mga kapatid, ay makikita natin yung tinatawag na origin, or where did death came from. Alright? So, where did death came from? So, dito rin sa talatang ito yung first time na inintroduce ng Diyos yung death sa tao. It is introduced not by Satan, but God. And this word is the invention of God. So, akala ko rin nung una, ang kamatayan or death ay ang nag-invento ay si Satan. Kung mapupuntan nyo, mga kapatid, dito sa chapter 2 ng Genesis, wala pa po dito si Satan eh. Wala pang darkness, wala pang demons. Ang Diyos at ang tao lang yung makikita nating nagkakaroon ng conversation. At habang kausap ng Diyos si Adan, meron na siyang inintroduce, at ito ay yung kamatayan sa buhay niya. So it means God created death. No? God created death. In this chapter, there is no Satan or devil, nor demons or darkness. In this chapter, there is God, and God is talking to man. Ano ang sabi niya? Sa pag-introduce niya po ng death, ang sabi niya, in the day that you eat of it, you shall surely die. So God told Adam about death. Pero itong inintroduce ng Diyos na kamatayan is no power. Wala pang kapangyarihan. Alam nyo, nung una po, ang death is no power. Pero nandyan lang po siya. Tingnan nyo to. Nung inintroduce ng Diyos ang kamatayan, ito si Adan, ito yung tree, ito yung death. Yung death has no power at all. Wala pa tong kapangyarihan kay Adan. Kaya nga, kung mapapansin nyo po, mga kapatid, no, na makikita ho natin dito, sinabi ng Diyos, Adam, ito yung tree. Yung mga tree dyan sa kapaligiran, pwede mong kainin, pero ito, hindi pwede. Bakit? Kasi, the moment na ito ay ginalaw mo, hinawakan mo, kinain mo yung bunga na produce niyan, tiyak, ikaw ay mamamatay. So, Adam, tree, and death.
But death has no power. Okay? Kailan nagkaka-power yung death? Kailan po siya nabuhay? Kailan ho nagkaroon ng kapangyarihan yung death sa buhay ni Adan? Kailan? Noong nagkaroon po ng disobedient. Pagre-rebelde against the will of God. So death has no power to kill. Okay? Ang death, nag-e-exist lang po siya. Right? Nag-e-exist lang po siya. Death has no power. Death was present, but could not kill Adam as long as Adam did not disobey God. Kasama ba sa create ng Diyos ang death? Yes. Pero nandyan lang po siya. Kumbaga, ang death na create ng Diyos without power. The only way death could get power is when Adam disobeyed God. As long as Adam obeyed God, ang death po, kapatid, is powerless, hopeless, and helpless. Powerless, hopeless, helpless. Sa madaling salita, death was created dead. Ulitin ko po. Death was created dead. It means no life couldn't kill Adam. Wala siyang kapangyarihan. Death has no power and no life. Dahil kasama ang death na create ng Diyos during those time ni Adan. Ang death po noon is good. Oh, paano naging good? Because, di ba, ang sabi ng Bible, lahat ng mga create ng Diyos, ang sabi niya, it was good. Sa umpisa pa lamang, habang siya nagkikreate at natapos niya yung isang bagay, ang sabi ng Panginoon, it was good. So, kasama yung death na create ng Diyos, sabi ng Diyos, it was good. Why good? Because ain't got no power. Okay? So, what's so good about death is when there is no power. Kaya lang, the most horrific nightmare death could have is to be able to kill. Kailan nabuhay ang death? The moment na si Adan ay nagrebelde sa Diyos. Kaya ang nagbibigay ng buhay sa kamatayan ay walang iba kundi yung disobedient ni Adan. So death was created not to kill. That having power is abnormal. Nung pong nagkaroon na ng power ang death, may tuturing na po siyang abnormal. Because death can kill, it is abnormal because when death is in its normal state, has no power to kill. Kaya pala, when God told Adam, ang sabi ng Diyos, the day you eat of it, you will surely die. Parang sinasabi dito ng Diyos, Adan, sisiguraduhin ko
the moment you eat that fruit of the tree, produce ng tree na yan, I swear, tinitiyak ko, Adan, magkakabuhay yung patay na create ko. At yun ang papatay sa iyo. Yung salitang sure, surely, means I will make sure. So, God is taking responsibility to make sure that death does its job if Adam have sinned. Kaya pala, kung hindi sana nagkaroon ng rebellion si Adan sa Diyos, kasama pa rin yung death, pero walang power. But when Adam breaks God's law, God personally makes sure that Adam died. So, mga kapatid, ang kamatayan pala, yung kanyang original na state ay palamuti lang siya. Wala siyang kapangyarihan sa tao. Wala siyang kapangyarihan kay Adan. Kailan siya nagkaroon ng kapangyarihan at buhay? Noong sumuway si Adan. Ngayon, pag-usapan natin, what is death? Anong klaseng death? What is death? Ano ba ang meaning ng death? So, death is a threefold experience. Tatlong parte po ng kamatayan ang pwede mo nating matutunan. Una, death is the departure of the Holy Spirit from the spirit of men. Death is the departure of the Holy Spirit from the spirit of men. Ito pong first level of death na ito is the most dangerous level of death. Pangalawa, death is the departure of man from the presence of God. Yung pagkalayo ng tao sa presensya ng Diyos. So, that is another kinds of death. So, man driven from the presence of God. So, he was driven from the presence of God. Driven out. And pangatlo, death is the departure of man's spirit from his physical body. Death is the departure of man's spirit from his physical body. What does it mean? Pag tayo daw po ay nalagutan ng hininga, umalis na yung espiritu natin doon sa ating katawang lupa. Kaya nga yung katawang lupa ho natin ay patay na, yan na ho ang ibinabaon sa lupa. So yan po yung tatlong klase ng kamatayan. The three parts of death. Si Adan, noong siya ho ay magkasala, alin doon sa tatlo ang tinutukoy ng Diyos na klase ng kamatayan na naranasan ni Adan? Okay? And by the way, balikan lang natin, yung number one is God's concern. Yan po ang talagang concern ng Diyos. Yung mamatay ka sa physical, hindi gaanong concern po ng Panginoon yan. Pero itong una, yung departure of the Holy Spirit from the spirit of man, ito po yung talagang matinding concern ng Diyos. Okay? Kaya nga ang death is progressive. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Adan, the day you eat, you will surely die. What does it mean? It means
the day when Adam and Eve picked that fruit from the tree of knowledge of evil, tiniyak ng Diyos, they will surely die. Ngayon, saan papasok yung sinabi niyang you will surely die? Doon ba sa physical? Kasi tatlong level yung departure ng Holy Spirit sa espiritu ng tao, yung bang departure sa presence of God ang tinutukoy ng Diyos doon na you will surely die, o yung physical na kamatayan. Kasi kung mapapansin natin, mga kapatid, ang record ng Bible, after na si Adan ay kumain doon po sa prutas na ipinagbawal ng Diyos, siya po ay nabuhay pa ng, ang lifespan ng buhay ho niya is 930 years. So, according to God, noong siya po ay kumain, at that very day, sabi ng Diyos, you will surely die. Sa paningin ng Diyos, kahit si Adan ay nabuhay pa po sa loob ng 930 years na lifespan po niya, pero after doon po sa kanyang pagkakasala, pagre-rebelde sa Diyos, mula doon papunta sa 930 years, ang tingin ng Diyos kay Adan is patay na po siya. Oh, paano nangyari yun? Well, papasok po siya doon sa first level of death. Ito po yung departure ng Holy Spirit doon sa espiritu ni Adan, at ito po ay umalis na. Tuluyang nilisan yung espiritu ni Adan. So it means, pag wala na yung Holy Spirit sa espiritu ng tao, yan po ay kamatayan. Kaya, as far as God is concerned, Adam, even though, sabi nga sa Genesis 5:5, so all the days of Adam lived were 930 years and he died. So, yung lifespan ni Adan ay 930 years. So, mula doon sa pagkakasala, papunta sa 930, siya po ay patay ng may tuturing sa mata ng Diyos. Yung physical death, doon na lang pumasok sa 930 years. So, ang tinukoy ng Diyos na titiyakin ko, Adan, pag ikaw ay sumuway, patay ka. On that moment, nung sila po ay nagkasala sa mata ng Diyos, si Adan po ay totoong patay na. So according to God, physical dying is not really death. Ulitin ko. According to God, physical dying is not real death. Kasi nabuhay pa si Adan eh. So the day Adam ate, he died. But he lived physically 930 years of record of his life. Adam was a dead, living man. The moment Adam sinned, broke God's word, rebelled against God, missed the mark, the Holy Spirit left Adam, and Adam on that very day become dead
in the eyes of God. So, a man without the Holy Spirit, kapatid, is a dead man. Ulitin ko. A man without the Holy Spirit in his life is a dead man. Pwede ba yun? Yes. Sa paningin ng Diyos, pag wala ang Holy Spirit sa espiritu mo, you are a dead man. Pwede ba na ang isang matagumpay na tao, nagsusuot ng magandang damit, may sasakyan, may bahay, kompleto sa lahat ng kagamitan, mayaman, ang daming pera sa bangko, sa mata ng Diyos is a dead man? Yes, pag wala po yung Holy Spirit sa buhay mo niya. Pwede ba ng isang atleta, basketballista, o sikat na tao, artista, sikat, iniidolo ng lahat, tinitilian, pero wala ang Holy Spirit sa buhay niya, ang tingin pa rin ng Diyos sa kanya is a dead man. Pwede ba ng isang politiko, ang daming ipinagawang infrastructure, simbahan pa yan, o ano pa man ang ipinagawa niya, pero wala ang Holy Spirit sa kanyang buhay? Ang turing pa rin ng Diyos dyan is a dead man. So it doesn't matter what you accomplish or achieve. Without the Holy Spirit in your life, you are a successful dead man. Ang Diyos po ang nagsalita po niyan. Kaya si Adan, kahit nabuhay pa po siya sa loob ng 930 years, kasi tiniyak talaga ng Diyos the moment you eat, on that very same day, you will surely die. So as far as God is concerned, Adam on that day was a dead man. Kaya sabi sa Genesis 5:5, all the days that Adam lived were 930 years. And he died. Sumunod na lamang po yung physical na death. Kaya, kung mapapansin nyo, si Adan ay nagkaanak pa. Tama po ba? But, alam nyo po, yung mga naging supling na ni Adan, mula nung siya po'y magkasala, lahat na po yun, may tuturing na pong dead sa mata ng Diyos. Naglalakad, nagkaanak pa yung mga anak niya, nagkaanak ng nagkaanak. So it means a dead person can produce a dead people. So, pwede bang nangyari yon? Yes, kaya nga ho, nagsimula kay Adan, lahat ng mga naging supling ni Adan sa paningin ng Diyos is a dead people. Mga patay na tao. Paano yun? Humihinga naman sila. Nagkakaanak pa nga. Yes, as far as God is concerned, in the eyes of God, they are all dead. The ultimate aspect of death, then, is the departure of the Holy Spirit of God. Ang tawag po dito is eternal death. When the Holy Spirit left, siya po'y umalis na sa espiritu ng tao. Yan po ang dahilan kung bakit nga po, mga kapatid, kailangan isang tao ay ma-born again muli. Yung po mga mahal natin sa buhay, maaring kasakasama natin, nakikita natin sila araw-araw, naglalakad, ngumingiti, pero wala yung Holy Spirit sa kanilang buhay. Sa paningin po ng Diyos dyan ay patay.
At ang tinitignan ng Diyos na buhay is yung totoong tumanggap at sumunod sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya pala, kailangan tayo ay ma-born again. Ipanganak ng muli. How death was born? How death was born? Death was never God's will for mankind. Ulitin ko, ang kamatayan po ay hindi po yan ang layunin ng Diyos sa sangkatauhan. Death is present but it has no power. Yan po yung original eh. Presente lang na nilikha ng Diyos ang kamatayan pero walang power. So, kaya nga hindi intention ng Diyos na ang tao ay patayin. Tama po ba? Kasi, bakit ka nga naman nilikha para lang mapatayin? Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para patayin. Instead, gusto nga niya tayong magkaroon ng buhay. But, alam naman natin na si Adan po was made a choice. So death to Adam was a choice. Death to Adam is a choice. God did not kill Adam. Death killed him. Ulitin ko kasi ganito po yan. Adan, 3, death. Si Adan, sinabihan, Adan, huwag kang kakain nito. 3, na pinagbawal ko. The moment you eat, ito, na death, wala tong power, walang buhay to, pero the moment you eat, titikyakin ko sa iyo. I will surely, and I swear, na itong death na ito na walang kabuhay-buhay, bigla itong mabubuhay at ito ang papatay sa iyo, Adan. Yan po yun. Kaya si Adan, he made a choice. Pinili niya ang kamatayan. Hindi ang Diyos ang pumatay kay Adan. Yung kamatayan ang pumatay kay Adan. Adam chose to be killed by death. So God told Adam, death is present. Death has no power. Adan, it's up to you. It's your choice. Kaya hindi ho kasalanan ng Diyos na nagkaroon ho ng buhay, yung kamatayan, na yung kamatayan na yun ang siyang papatay dun sa tao. So if you disobey my word, sabi nga ng Diyos sa kanya, death has no power, but it will suddenly made alive, and that death will kill you. So therefore, death was given birth when Adam disobeyed God. Death was created by God, but has no life. Death was created by God. Wala po tong kabuhay. Buhay. Kaya lang, mabuti po ang Diyos. Why? Because when the Son of God obeyed the Father, alam niyo ginawa niya? He put death. Yung dating walang buhay, na nagkabuhay dahil kay Adan, ang ginawa naman ng Panginoong Hesukristo, sa kanyang kamatayan, He put the death back to sleep. Kaya yung death, wala na po siya uling buhay at kapangyarihan
as far as Jesus is concerned. That is the great mystery why Jesus died on the cross. Kaya, kita nyo, no? Doon sa dalawang garden na tinutukoy ng Bible, sa Garden of Eden, doon po nabuhay yung kamatayan. Napatay dati. Dahil saan? Sa rebellion of men. In another garden, the Garden of Gethsemane, dito naman nabuhay, or dito naman binigyan o inalisan ng kapangyarihan ni Jesus ang death because of His obedience. Obedience to God. Kaya yung death, He bring back to sleep or He put back to sleep. Wala na uling power. So, makikita natin dito mga kapatid that man's sin gives life and power to death. Ulitin ko. Dahil sa kasalanan ng tao, ito po ang nagbigay ng buhay at kapangyarihan sa kamatayan. Na dati wala po siyang power and life. Because of the act of men. Sa Romans 5:12, it says, therefore, just through one man, sin entered the world. And death through sin, and thus death spread to all men because all sin. Ano yung napansin natin dito? Through one man, sin entered the world. Pero, gusto nating linawin, how death was born? Death came through sin. Huh? Death did not come through the man. But, it came through the act of the man. Kasi ganito po yan, mga kapatid. Hindi naman basta-basta papasok lang yung kasalanan through the man. Right? Ikaw, kung may 1,000,000 sa harapan mo, hindi ka basta-basta magkakasala. Why? Hindi ka pa nag-aak eh. Kung yan dinampot mo, binulsa mo, saan ka nagkasala? Through your act. Right? So, it means, ang death, ang sin, hindi po yan basta papasok sa buhay natin without acting it. Act upon it. So, death did not come through the man, but it come through the act of the man. Sa pamamagitan ng action natin, doon po tayo nagkakaroon ng pagkakasala. Kaya nga po si Jesus, kung hindi ho siya nag-act, He will not put death back to sleep kung hindi siya nag-act. Kaya, tingnan nyo, ano? Dito sa verse, dito sa Romans 5:12, medyo inano na lang po dito ni Pablo eh. Sabi niya, therefore, just through one man, sin entered the world, and death through sin. And thus, death spread to all men, because all sin. So, through the act of Adam, that sin entered the world, at yung sin na yan ang siyang lumaganap
sa buhay ng lahat ng tao. Pero may kasunod yun sa pamamagitan din ng one man, through Jesus Christ. The action of that man, Jesus Christ. Ano yung action niya? Yung buhay niya, ibinigay niya para sa katubusan nating lahat. At yung action na yon ang siyang nagbigay naman ng buhay sa atin. Hallelujah. So, death is a product of sin. Ano ang product ng death? Or ano ang product ng sin? Death. Ano ang sin? Rebellion against God. So death got its life when a man disobeyed God. Kaya may formula ang Diyos Ano yung formula ng Diyos? Ito po yun. In order for God to get rid of death, all He got to do is to get rid of man full of sin. So the man did not cause death. Yung mismong tao, hindi yan nagkokos ng death. Yung sin na nasa kanya, it caused death. And that man caused sin. So anong formula ng Diyos? Yung man na yan, na nagpo-produce ng sin, na epekto ay kamatayan, ay kailangan pong mamatay. Pag nasolve ng Diyos, ano yung paano niya sinolve? Kailangan may mamatay. May mamatay para maput yung bang yung nagpo-produce ng kasalanan ay tuluyang mamatay. And then, ano ang mangyayari? Mawawala yung sin hanggang yung tao ay magkakaroon ng buhay. So that's why men have to die. Para sa ganun, magkaroon ng buhay. Okay? Sa susunod na ating pag-aaral, why people have to die? Bakit nga ba tayo kailangan mamatay? Ano-ano ang dahilan? Bakit ang isang tao na katulad ng ating Panginoong Hesukristo kailangan ding mamatay sa krus? So, yan po yung aking tatalakayin sa susunod na ating pong pag-aaral. Maraming salamat po. At nawa ay patuloy po tayong datnan ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. God bless you all.